Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Si Ino ang star witness ng kampo nila Lilet. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Tuwang-tuwa si Patricia dahil sa wakas ay panahon na para litisin si Lilet sa korte at malakas ang paniniwala ni Patricia na masisistensyahan si Lilet habang si Trixie ay may katanungan sa pag-iisip na kung makulong ba ng tuluyan si Lilet ay babalikan pa silang mag-ina ni Ramir. Nagtitiwala naman si Patricia na isang araw ay marirealize rin ni Ramir na masaya ang buhay kahit wala si Lilet. Samantala, papatunayan ni Lilet sa hukuman ang katotohanan na hinding-hindi niya magagawang patayin ang sarili niyang ina na si Attorney Meredith. Kaya gagawin ni Lilet ang lahat upang isampal kay Eira ang katotohanan na mali lahat ng binibintang niya kay Lilet. Dumaan sa matinding cross-examination si Lilet dahil sa ebidensyang prinesenta ng kampo nila Eira. Mas tumindi ang eksena ng ilabas na ng kampo ni Eira ang ebidensya na kung saan nakuhanan si Lilet at si Attorney Meredith na nagtatalo. Paliwanag ng testigo na hindi niya sadya na makita ang pagtatalo ng mag-ina. Ngunit bilang gusto raw niya na makiusyoso sa nangyayari sa mag-ina ay pinagpatuloy niya itong kuhaan ng video at kung saan makikita na tinulak ni Lilet si Attorney Meredith. Ngunit nakakuha ng butas si Lilet sa testigo ng kampo nila Eira at napatunayan na hindi talaga matibay na ebidensya ang prinesinta nila dahil ang mga salaysay na kwento ng testigo ay pawang mga exage na kwento lamang at kumpirmado na gusto lang idiin si Lilet sa hukuman. Nilinaw ni Lilet sa hukuman na hindi talaga narinig ng testigo ang tunay na pinag-uusapan ng mag-ina ng kuhanan niya ito ng video. Sa kabilang banda, si Evelyn naman ang sumunod na sinalang sa witness stand matapos ang mainit na tanungan sa witness nilang si Paco. Pinakilala si Evelyn sa hukuman bilang loyal na tagapagsilbi kay Attorney Meredith na nakasaksi raw di umano ng aktwal na pagpatay ni Lilet kay Attorney Meredith. Pinasalaysay ni Attorney Renan kay Evelyn ang lahat ng nasaksihan niya nung gabing pinatay si Attorney Meredith. At dahil hindi makapagsalita si Evelyn at hindi maikwento ang nasaksihan niya ay minabuti na lang na ipanood sa hukuman ang reenactment video na isinagawa nila ayon sa salaysay ng witness nilang si Evelyn. Pagtapos ipanood sa lahat, ay pinaturo ni Attorney Renan kay Evelyn kung sino ang nakita niyang walang awang pumukpok sa ulo ni Attorney Meredith na naging sanhi ng pagkamatay nito. Pikit matang itinuro ni Evelyn sa hukuman si Lilet na siya ang nasaksihan ni Evelyn na pumatay kay Attorney Meredith na siyang ikinagulat naman ng pamilya Matias at hindi nakapagpigil si Tinang Ses sa galit na nararamdaman niya. Tumayo siya para ipaglaban ang anak-anakan niyang si Lilet. Basang-basa na raw ni Tinang Ses ang galawan ni Evelyn. Halatang halata na hindi ito nagsasabi ng totoo. Pinatigil na ng judge si Tinang Ses sa pagwawala at winarningan si Lilet na kontrolin ang family member niya. Kung hindi ay mapipilitan siyang ipagpaliban ulit ang hearing. Kaya naman tumayo na si Kurt para awatin si Tinang Ses. Dahil alam ni Kurt na kapag nagsalita na ang judge ay maaaring mapahamak pa si Lilet. Kaya hanggat maaari ay kailangan nilang maging kalmado habang dinidinig ang kaso sa korte. Pinaratangan ni Tinang Ses si Evelyn na may nagpapatakbo na tao sa likod nito. Kaya nagiging sunod-sunuran at dinidiin si Lilet sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Binalaan ng judge si Tinang Ses na isang beses pang maging emosyonal sa korte si Tinang Ses ay mapipilitan siyang palabasin at hindi napapasukin sa courtroom si Tinang Ses. At dahil sa nangyari, ay tumahimik at kumalma na si Tinang Ses sa takot na makaapekto ang emosyon niya sa pagdinig ng kaso ng anak-anakan niyang si Lilet. Nagpatuloy na ang paglilitis.
Si Lilet na ang sumunod na nagtanong kay Evelyn. Gisang-gisa si Evelyn sa lahat ng tanong ni Lilet. Sinubok ni Lilet ang loyalty ni Evelyn. Isang katanungan lang ang nakapagbigay ng kaba kay Evelyn, kung bakit hindi tinulungan ni Evelyn si Attorney Meredith nung gabing yon nung talagang loyal siya sa amo niya. Hindi agad nakasagot si Evelyn sa katanungan ni Lilet, kaya nag-request si Lilet na ilagay sa report na hindi responsive sa tanong ang witness at nirefuse na sagutin ang tanong ni Lilet. Kaya naman, sinimplihan na lang ni Lilet ang tanong niya kay Evelyn, na walang ginawa si Evelyn para sunggaban si Lilet, samantalang kung titignan raw ay mas malaking tao si Evelyn kumpara kay Lilet. Napabuntong hininga si Evelyn dahil hindi niya magawang masabi ang totoong nangyari. Sa kabilang banda, naghanda na si Ino para umalis dahil natatakot na silang mag-ina sa maaaring mangyari kay Ino kung sakaling malaman na nandoon rin mismo si Ino sa lugar kung saan pinatay si Attorney Meredith. Nalaman ni Constantino na aalis at magtatago ang anak na si Ino. Kaya kinausap agad ni CRD si Calorena na kung talagang may kasalanan ulit ang anak nilang si Ino ngayon ay kailangan na niyang managot sa batas. Inamin ni Calorena na nagpunta raw si Ino sa bahay ni Attorney Meredith, ngunit pinanindigan ni Calorena na hindi si Ino ang pumatay kay Attorney Meredith. Nakita lang raw ni Ino si Attorney Meredith na wala ng buhay at puno ng dugo. Nagimbal si CRD sa panibagong problema na dala na dulot ni Ino sa pamilya nila. Samantala, sunod na ngang isinalang si Eira sa witness stand. Hindi agad napigilan ni Eira ang emosyon niya habang kinukwento ang lahat ng naabutan niya nung gabing walang awang pinatay si Attorney Meredith. Sinabi ni Eira sa hukuman, nakitang-kita niya si Lilet na hawak ang Gammer replikang inirigalo mismo nitong si Lilet. Pinaliwanag ni Attorney Renan kung bakit posible lahat ng ibinibintang nila kay Lilet. Dahil raw siguro nahilo si Attorney Meredith nung gabing yon at bumagsak, saka na raw isinagawa ni Lilet ang karumal-dumal na pangyayari. Iyak ng iyak si Lilet habang pinagpipilitan ni Attorney Renan na siya ang pumatay kay Attorney Meredith. Habang si Ino naman ay nakapunta na nga at nakapagtago na sa property na iniingat-ingatan nitong sila Calorena at doon muna maglalagi habang hindi pa nahuhuli ang tunay na killer nitong si Attorney Meredith, para makasiguro raw si Calorena na maging ligtas at hindi madamay ang anak niyang si Ino. Hanggang saan kaya makakaya ni Lilet ang pagdidiin sa kanya ng kampo nila Eira? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto niyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.